Palpak daw ang Senado ayon kay Senador Amy Marcos dahil dalawa lang sa higit 50 priority bills ang naisabatas. Wala na rin daw kasi itong ginawa kundi magpalit liderato. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe. With 21 affirmative votes, no negative votes, no abstentions, Senate Bill 1823 is approved on third reading. Thank you very much, Mr. Marso President. 2 ngayong 2026 nang aprobahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill number 1823 na nagtatakda sa September 14, 2026 ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. March 17 naman nang ipasa sa Senado ang Senate Bill number 1982 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo para pansamantalang bawasan o alisin ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Parehong nilagdaan ni PBBM ang dalawang panukalang batas noong March 25. Pero para sa kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, lagpak silang mga senador kung performance ang pag-uusapan. Kung eskwela to, lagpak kaming mga estudyante nito, isipin mo, dalawa lang sa mga batas na sinabing priority ng pamahalaan, 53 yon priority bills. Kulang pa yan kasi meron pa dyan yung mga co-op bill, mga kung ano-ano na tinanggal na. 53 sana yon. Isipin mo, dalawa lang napasa namin, pambihira napakapalpak namin. Nakabinbin pa rin sa Senado ang mga prioridad na mga panukalang batas. Kabilang na ang anti-political dynasty law, ang pag-obliga sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na i-waive ang kanilang bank secrecy, pagbabago sa party list system sa bansa, pagpapataw ng excise tax sa mga single-use plastic, pag-amyenda sa anti-money laundering law, panukalang tax amnesty law, pagsasabatas sa AIX at marami pang iba. Hindi na nakausad ang mga ito na magkaroon ng rigodon sa Senado pagsapit ng Mayo, kung saan pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Tito Soto bilang Senate President. Nagkagulo sa Senado matapos pigilan ng mga NBI agents na makaalis ng Senado kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng ICC. May pamilya din po ako! Nangyari din ang putukan sa Senado na nagbunsod kaya mag-lockdown. At 3 session days ang di napakinabangan matapos hindi pumasok ang mga miyembro ng bagong mayorya. Hanggang sa nauwi muli sa pagpapalit ng liderato ng Senado. That I will support and defend The Constitution of the Philippines. the Constitution of the Philippines. At naghalal kay Senate President Sherwin Gatchalian bago mag-adjourn ng first regular session ng 20th Congress. Hindi ako nag-excuse sleep pero sa totoo lang, nakita naman ninyo, sa isang taon sa Senado, ilan ang aming presidente? 4 ang Senate President sa loob ng isang taon. Wala na kaming ginawa, kundi palta ng namumuno. Sus, palpak talaga, yan na lang ang ginawa namin. Nangangamba rin daw ang presidential sister na hindi pa rin maipapasa ang maraming priority bills dahil sa ginagawang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.